guys! Welcome back to our channel. So for today's vlog, I'm gonna share with you kung ano nga ba ang mga requirements para sa multiple entry tourist visa for South Korea para sa Pilipino or para sa mga Filipinos dito sa Doha, Qatar. So kung interesado kayo, just keep on watching. So basically guys, ang mga requirements for the single entry and multiple entry are the same. Pareho lang sila. Meron na akong vlog for the requirements for the single entry. Kasi dati, nag-apply na ako, single entry yung in-apply ko or yung nag-grant sa akin. Meron na akong vlog nun. Pwede nyong panoorin. Or, isi-share ko dito sa video na to kung ano yung mga requirements. Mabilisan lang. Okay? So, para hindi nyo na hanapin yung previous video ko. So, number one requirement is the visa application form. Makikita nyo ito sa website ng South Korea Embassy. I-download nyo siya, then print, tapos i-fill out nyo yung form na yon. The second requirement is Qatar ID copy. Dapat ang QID nyo is more than 3 months. You have to photocopy front and back. So, dapat hindi siya bababa sa 3 months yung validity, otherwise, hindi tatanggapin ng embassy. Tapos, ang next requirement is yung passport. Dapat yung passport nyo po is more than 6 months valid. So, kung less than 6 months na yan, kailangan nyo na po siyang i-renew. So, much better before kayo mag-apply, i-renew nyo na siya para walang hassle sa inyo. Number 4 is Certificate of Employment and to whom it may concern. Saan nga ba makukuha itong to whom it may concern? You can get it sa Metrash nyo. Makikita nyo doon kung doon sa may part ng certificate, merong option doon na kumuha kayo ng to whom it may concern. Magbabayad lang kayo ng 10 Qatari Riyals online. Tapos, makukuha nyo yung to whom it may concern certificate to your email. Pwede nyong ilagay doon yung email nyo at masisend sa inyo. Okay? And then, another requirement is ang computer card. Makukuha nyo ito sa my HR nyo. And next one is 3 months bank statement. So, pwede nyong kunin sa bangko nyo dito sa Qatar. Kung ano man yan, it's either CBQ, QNB, tinatanggap nila yung digitally signed bank statements. So, hindi nyo na kailangan pumunta pa sa mga branches. Pwede nyong makuha yung bank statement nyo online sa CBQ app, QNB app. So, madali lang siya. And, merong nagtanong kung pwede daw ba yung mga pay card. Yon is hindi ko alam. Pero feeling ko naman pwede kasi technically, mayroon naman siyang cash flow doon. So, meron pa rin kayong bank statement. Kahit hindi siya yung parang savings or current account. So, you can try getting your bank statement sa mga branches or as I've mentioned, pwede nyong i-check yung CBQ app or QNB app or bank application nyo kung possible nyong makuha siya online. Tapos, ang susunod naman is flight itinerary. So, you have to show kung manggagaling kayong Pilipinas, dapat meron kayong Qatar to Philippines na ticket, or kung manggagaling kayo from Qatar, dapat round trip ticket nyo. Qatar to Korea, Korea to Qatar. Kung Philippines naman, Qatar, Philippines, Philippines to Korea. Tapos, Korea to Qatar or Korea, Philippines, then Qatar. Okay, gets nyo ba yun, guys? So, next one is hotel reservation. Makakapag-reserve kayo ng mga hotel booking nyo sa mga websites na like booking.com or Agoda. Madali lang to, guys. And then, next one is photocopy of your passport pages. Mga travel stamps. Kailangan nilang makita yan kung yung mga travel stamps nyo sa pages ng passport. So, i-photocopy nyo lahat para mas maisama sa visa application nyo. Tapos, isang white background picture taken in 6 months. And then, dahil multiple entry ang a-applyan nyo,
you have to pay 360 Qatari riyals. Cash payment only, hindi sila tumatanggap ng card payment. Pwede nyong itry for your first time na mag-a-apply kayo ng visa. Pero ako, personally, nagkaroon na ako ng 3 times or 4 times single entry visa bago ako nag-apply ng multiple entry. So, I was granted multiple entry, valid for 5 years. So, anytime na gusto kong pupunta ng South Korea, meron na akong visa, hindi ko na kailangan mag-apply pa. So, ayun. As I've mentioned, pwede nyong itry mag-apply ng multiple entry sa unang pagkakataon for the first time. Sasabihan naman kayo nung nag-check ng documents kung eligible kayo for the multiple entry. So, if yes, tinanggap nila, magbabayad lang kayo ng 360 Qatari riyals. Pero kung hindi naman, so next time, mag-apply na lang kayo ulit. Sigurado ako, kapag nagkaroon na kayo ng single entry South Korea tourist visa, pwede na kayong mag-apply ng multiple entry. Pero, natatandaan ko, merong nag-comment sa video ko before na nag-apply siya for the first time and she tried applying or trinay niyang mag-apply ng multiple entry. Nagbayad siya ng 360 Qatari riyals and she was granted multiple entry visa. So, ayun. Pwede din kayong magtanong, Filipino naman yung nandun sa may reception or kung sino man yung tumatanggap ng documents. And that's it for today's vlog, guys. I hope may natutunan kayo at good luck sa application nyo. Sana mag-grant kayo ng single entry man yan or multiple entry man yan. So, ang kaibahan lang ng single entry and multiple entry is may bayad po ang multiple entry visa. Okay? So, thank you for watching, guys. Thank you for joining me today. And if you have any questions, just comment below. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.